welcome the moderators of the First Inquirer Senate Forum, leading economist and Inquirer columnist Shalito Habito, and intrepid journalist and Radio Inquirer anchor Ms. Arlene de la Cruz. Ladies and gentlemen, please welcome with a round of applause your candidates for the Senate. Senator Dick Gordon. Senator Alan Peter Cayetano. Senator Cheese Escudero. Senator Loren Legar. Senator Ernie Maceda. Senator June Magsaysay. And Senator Coco Pimentel. We at the Inquirer, along with our partners, believe that you, as former and current senators, would be best placed to explain through your answers and ideas expressed this morning how the Senate works, which is the theme of our forum today. So let me start with Senator Gordon. Senator, in the eyes of many, modesty is a trait that you are not particularly known for. But I'd like to ask, when you first served in the Senate back in 2004, what particular aspect or aspects in the work of a senator did you find yourself least equipped or educated for? And how did you deal with it? Ano po sa gawain ng senador ninyo naramdaman na pinakamahina ang inyong kahandaan bunga ng inyong karanasan o edukasyon? Thank you, Chef. Good morning to everyone. Unang-una po, hindi po ako immodest. Ang ibig ko sabihin lang yan, I teach people to be assertive. You have to assert in this country sapagkat tinuturuan tayo na kung magkamisan yung false modesty nagpapakumbaba na tatapag-tapakan na. Pangalawa, ano ba inabot ko doon sa Senate na hindi ko nagustuhan? Ang nahirapan ako. Yung pasyensya po. Mahabang debate, kung magkamisan palit-palit, hindi nakafocus, at kung magkamisan maraming privilege speeches, pagkatapos pagka may mga investigasyon ang lumalabas in aid of re-election, hindi in aid of legislation. Hindi ko nagustuhan kung magkamisa, mag-iimbestiga kami pero walang lalabas na batas. Pag nag-imbestiga ako, mayroon akong recommendation, katulad ng inimbestiga ko yung CTE, inimbestiga ko yung fertilizer. I always said the recommendation. I had laws proposed. And now we ran out of time. Of course, ang pinaka-importante sa akin, mapag-debatihan yung issue. Magkamisa, with all due respect to our colleagues, pagdating lang gabi, ilan na lang kami natitira doon. And it's dangerous because pagka walang papasahan ang Supreme Court kung ano ang interpretation ng batas, titingin yan sa debates. If there are no debates in the Congress or in the Senate, may hirapan ang Senado hanapin kung ano ang true intention of the law. Besides, it's important that we realize that the Senate kailangan talaga, pinaghahandaan. Hindi ito pagandahan na lalaki, hindi pa pogi ito. Kailangan ito naghahanda ka para yung mga issues kaya mong talakayin doon at any one time. Kailangan equip ka with wisdom. Dapat dumaan ka hanggat maaari sa buong Pilipinas, kaya nga buong Pilipinas sa labanan. Pero mas mahalaga dumaan ka. Katulad ko, nag-con delegate ako. Ako pinakabata. I was still a second-year law student in UP when I ran and got elected. So kahit na paano maintindihan mo yung Constitution, kahit na paano, lawyer tayo. Tayo nag-mayor, alam natin yung local government. Alam natin for 13 years tayo yung local government. Alam ko kung hirap na mawala ng trabaho, ginawa natin yung Subic Bay para maiayos at kapamang sa kaharapan ng buhay. And we got 200,000 jobs. Dapat natin sabi, yung lahat na yan, pag ipilit mo sa pasyensya, kakapusin ka sa pagkakas, di ba? They drag their feet and they tend to simply, while away the time and they don't want to debate. Kailangan mag-debate para sa ganun, malinaw sa tao kung anong dapat gawin. Because you, sir, as representatives of the people, kailangan alam mo kung anong dapat mo sabihin, alam mo kung paano iaangan ang antas ng Pilipino sa liderato at ihamblo. Thank you very much. Hard as it is to be modest when you're campaigning,
What was it in a senator's work that you felt least adequately equipped or educated for when you first entered the Senate, this time in 2007, and how did you deal with it? Magandang umaga po sa ating lahat, Secretary Habito, Arlene, sa ating leading newspaper, of course, the Philippine Daily Inquirer, sa lahat ng kapwa UP students, at sa lahat ng supporters ng mga kandidato. Magandang umaga sa inyo. You know, one of the mantras I live by is yung sa Bible na nakalagay na, seek first the kingdom of God, and all things shall be added unto you. Sometimes in politics you forget that, and sometimes inuuna mo yung all things be added unto you, meaning you want to do everything right away. And during the time of President Gloria Macapagal-Arroyo, of course, we wanted to fight cheating, stealing, and lying. That sometimes issues like presyo, trabaho, and kita weren't discussed. So to answer directly your question, Secretary, I think time management was one of my things that I had to learn. I remember Adrian Cristobal in one of the forums like this. He was sitting beside me and I was talking to him and he said, "Congressman, do you know what the #1 duty of a congressman is?" And I said, "I can make a couple of guesses, but would you like to enlighten me?" And sabi niya, "Iho, you have to keep learning. Because you can't be a good legislator, a good public servant, if you can't keep on learning." No? So that's why I love this campaign, because we're doing it differently. This is an exception because of, we couldn't say no, of course, to a forum like this, where people can get to know us better. But I've been going around from the Pritil Market in Tondo to the Pugon Market in Cagayan de Oro, to the makers of these Marikina shoes in the Valentino family in Marikina, no? Where 20 years ago, there were 100,000 workers for shoes in Marikina. 10 years ago, 42,000, ngayon po 6,000 na lang. In these listening tours, they tell me the problem and I learn. So I think if there's one thing that I can do better in the next 6 years, rather than the first 6 years, is talk less and learn more. So I think I'll start now and talk less, Mr. Secretary, and listen more to my colleagues. Thank you for this opportunity. Magandang umaga. Now my first question is to Senator Francis Chis Escudero. Good morning, Senator. Kayo po, in essence, kayo po ay mga aplikante sa posisyon sa pagka-senador. At ang paksa natin ay tungkol sa how does the Senate really work. Siyempre, ang unang-unang ginagawa nyo is to pieces of legislation. Kayo ay manggagawa ng batas. Ang tanong ko ngayon ay ito, kung ito ang inyong pangunahing gawain, can you work in the Senate without PDAP or the pork barrel? Senator Escudero. Magandang umaga, Arlene, sa ating mga audience at viewers. Magandang umaga din. Ang sagot ko, oo, at pinatunayan ko na yan. Nung si Pangulong Arroyo ang presidente, 3 taong huling termino ko bilang congressman, 0 PDAF kami. Unang 3 taon bilang senador, nung si Pangulong Arroyo pa rin ang presidente, wala din po siyang nirelease sa amin. Nabuhay at nanalo pa rin kami bilang kongresista noon at nakapagsilbi pa rin kami ng tapat maski na walang PDAF. Pero para sa akin, iisa lamang ang problema ng PDAF. Dapat hindi lump sum yan. Dapat line item at nakalagay kung saan nilalagayan ng kada senador. Kung iisipin po ninyo, 200 million ang PDAF na binibigay sa kada senador kung i-release yan. Sa 6 na taon, ibig sabihin nun, ang dadaan sa kamay ng kada senador sa pamamagitan ng PDAF ay 1.2 billion pesos. Maganda po at dapat lamang tanungin ng kada senador. Saan po ba nila nilagayan? Naramdaman duman lang yan ng ating mga kababayan? Ngayong eleksyon, hinihiling natin ang tulong ng ating mga kababayan. Dapat lang siguro tanungin din ng ating mga kababayan, ano na ba ang naitulong mo dyan sa 1.2 billion na yan sa bawat sulok ng bansa na binibisita namin sa ngayon. Sa party po namin, transparent kami sa bagay na yan. Nasa Facebook, Twitter at web page po namin at bukas kahit sino pong gusto magtanong. Nilagay po namin yan sa 2 bagay. Construction, repair at rehabilitation ng public market sa lahat ng munisipyo sa buong bansa. Wala po kaming pinili, kakampi man o kalaban, kakilala o hindi, kapartido man o hindi, malaki man o maliit na bayan. Dinownload po namin yung pondo sa kada LGU. At pangalawa, layunin din po namin, magbaba ng pondo at binabaan po namin lahat ng regional hospital sa buong bansa bilang medical assistance sa indigent patients. Mapapansin po ninyo,
hindi namin hinawakan yung pondo. Dina-unload po namin yan sa mga ospital, dina-unload po namin yan sa mga LGU. Hiling at dalangin ko, kung magkakaroon pa rin ng PDAF ang bawat senador, sana maging bukas, transparent at maramdaman ng bawat Pilipino yung pondong dumaan sa mga palad at kamay ng kada senador. Maraming salamat. Senator, good morning. Ma'am, my question is this. Morning. When you do a piece of legislation, do you go down to the community first and make consultation or draft the legislation first and make the consultation? Because ang pinakatanong, kapag ikaw ba'y gumawa ng batas, may mukha ka bang inilalapat sa batas na yon? Like for example, you're known for your advocacies on the environment. Meron bang mukha yun? Yung climate change, nilalagyan mo ba ng mukha yun? Salamat, Arlene. Sa lahat ng ating ginagawang panukalang batas, na magiging batas o mga bills o mga resolusyon na na-adapt ng ating Senado, ay ito'y akma sa mga pangangailangan ng mga tao. Panaginip ko dati pa, nung ako'y mamamahayag gaya nyo, na magkaroon ng Climate Change Act. At sa 20 taon na napuntan ko lang ang sulok ng ating kapuluan, at nakikita ko yung hagupit ng epekto ng mga bagyo, ng lindol, ng pagbabago ng klima, 20-30 years ago, 3 dekada, nung panahon yun na wala pa masyadong nakakaintindi o walang pumapansin sa mga dokumentaryo tungkol sa Ilog Pasig o sa Tulyahan River o yung mga epekto ng tigang na lupa sa mga aanihin ng ating mga magsasaka o yung tinatawag storm surge or tsunami. Kaya sinikap ko sa aking pangalawang termino ngayon, 2007, ay final ko yung ating Climate Change Act na ako'y nagagalak, naging batas pagkatapos ng ondoy ng 2009. Nung aking unang termino naman, final ko rin noong 1998, nung bagito akong senador, yung Ecological Solid Waste Management Law. Ito rin ay aking matagal nang gustong gawin dahil ako ay gumawa noong 1986, nung ako'y mamamahayag, na bata pa, nung Smoky Mountain. At sabi ko, kung ito'y siguro mahihiwala yung basura sa nabubulok at hindi nabubulok, maaari natin pakinabangan ng basura at maaari naman i-recycle yung iba. Kaya, fast forward 1998, sinulat ko naman yung RA 9003 na 3 taong tinrabaho. Nakakalungkot pero masaya, nangyari muna ang Payatas tragedy bago pinansin ng Senadong panahon yun ang RA 9003. Ako po ang principal author. Pero ang masaya po dyan at maganda naman ay naisa batas. So nakikita niyo po, base po sa aking 20 taong karanasan bilang mamamahayag at bilang isang Pilipino, bilang isang ina. At sa aking 2 termino ay nagawa ko po yung Solid Waste Management Law, Clean Air Act, Clean Water Act, National Disaster Risk Reduction Management Act, Climate Change Act, at yung People's Survival Fund na maaring hindi pa maraming nakakaalam. 500 milyon po ang linaan sa GAA doon na maaring pagkuhanan ng ating lokal na komunidad para sa mga climate adaptation projects. Ilan lang po yan sa ating mga nagawa para po maging handa laban sa sakuna ang ating mga lokal na komunidad, pati na rin ang ating barangay. Dahil po, the human face of climate change, nakikita po natin araw-araw. At ang nakalulungkot, ang pinakamahihirap na Pilipino, ang siyang pinakaunang naaapektuhan sa pagbabago-bago ng ating klima.